Magandang gabi po, magandang hapon po, magandang ah, tanghali, magandang umaga. Kabayan, saan man kayo, sulok ng mundo. Ito po muli si Kuya Pulin. Ah, Lilinawin natin at talakayin natin itong mga nangyayari ngayon sa atin sa Senado. Na kung saan sa Senado po at matatandaan po natin ang nakaraan mga February pinasa sa Senado yung impeachment na labang kay BP Sara Duterte. Ngayon mga kababayan, sa madalit salita na ambula na dyan na sa Senado. Ang nakakalungkot nga lang dito at kung titingnan po natin at mukhang na may mga pagkakataon na nalalabag ng ilang senador yung kanila na tungkulin bilang isang mga huwes o judge sa nasabing impeachment na kung saan ang impeachment di umano ay maliwanag ho sa ating constitution na itong kasalukuyang constitution yun na sinasabing impeachable offense ay dapat isagawa ng Kongreso ang impeachment at tatapos ang impeachment ipapasa sa Senado. Sa madalit salita, nasa Senado po. Ano po ang dapat natin maunawaan, maintindihan, lalong-lalo na sa hanay ng pinakamababa sa ating laylayan ng lipunan. Nais ko natin ipaalam na may mga ilang senador nga hindi hindi natin alam kung ito ba ay sila po ay masasabi natin nagtatanga-tangahan o hindi nila gusto nilang palitain ng sambayan ang bayan, wala na unawaan na intindihan sa atin constitution. Kaya po natin sinasabi po ito. Unang-una, sa ating constitution maliwanag ang mga sa pagdating na impeachment nasa Senado, ang mga senador ay dapat magsisilbing mga huwes at judge o justice na sabi impeachment. Na hindi dapat, hindi nararapat, kanino man sila kampi, pro-impeachment sila o anti-impeachment sila, hindi sila magkokomentaryo para kung may merito o wala yung kaso o kanino silang panig o para sila na mismo, hinuhusgahan nila, hindi pa nila tinatalakay itong impeachment niya nasa kanilang tanggapan na kung saan dapat ito ay sinimulaan at talakayin yung mga merito o nasabing impeachment. Ngayon, may nakakalungkot at nakakatawa na hindi natin maintindihan at hindi naman natin pwede sabihin na ito ating senador at mga senador lalo na ito atin yun ating Senate President Escudero III na kung saan at maraming mga bagay na mga dahilan kung bakit dinili niya yun nasabi impeachment dapat nga dito na nakaraan June to at ngayon itinakda niya sa June 11. Kung mapapansin natin dito sa mga pangyayari ito, maraming ngayon naglalabasan sa Facebook o sa mga pahayagan at mga usap-usapan ng ating mga kapitbahay. Usapan kung bakit nagkaganito. Ganito po kasi ang nasabi ng impeachment, kumbaga sa halimbawa natin na isang sikat na naglalaro ng NBA at saka mga sikat for championship nga interesado ang tao dito at makita kung sino magwawagi sa championship. Ano ibig ko sabihin natin ipabatid? Itong impeachment, inaantay ito ng taong bayan. Inaantay natin maghain ang prosecution, ipaliwanag ng prosecution kung anong mga batayan at ebidensya na nag-uugnay at may kanalaman sa impeachment. Na kung saan naman ang depensa ay kanilang tututulan o kung anong kanilang magiging commitment sa nasabi ng impeachment na kung saan dapat na ito ay tinatalakay. Sa June 11 pa ito tatalakayin. Ang nakakalungkot nga lang dito, may mga ilang senador na nga nagko-comment sila para kampihan na nila, pabor sila kontra sa impeachment, lalo na sinasabi na kapatid na ating Pangulo si Amy Marcos na sinasabi niya, takot daw yung panig ng nagsusulong na impeachment dahil baka daw natatakot sila ma-dismiss walang bisa na sabing hindi mahatulan sa impeachment. Ngayon, unang-una, hindi dapat magkomentaryo siya dito ng ganun. Kung ano man ang kanya nakita o nakita na niya mga ebidensya, hindi pa niya dapat
kung anong kanyang opinion sapagkat hindi niya masasabi na matatalo o mananalo sapagkat hindi pa nga tinatalakay, hindi pa ililinaw ng prosecution ng mga kongreso yung merito ng nasabing impeachment. Ngayon, mga kababayan, ano nagkakaroon ng pagdududa ang mga tao dito dahil sa kanila? Bagmat sinasabi, politika, ang impeachment kasama sa politika, bagamat totoo po yun, ang impeachment, yung mga senador ay kasapi ng mga politika, hindi natin alam kung yung partido kanino sila, pero dapat sana maging delikadisa, hindi dapat sila magkokomentaryo dahil nagsisilbi nga sila ng mga huwis. Kaya nagtataka po tayo, magtataka po tayo na talagang kung mapapansin natin, ito ay pinagdibatihan. Pangalawa, ito ngayon, itong mga magagaling na tuturing natin magaling na mga luminaries sa mga abogado sa iba't ibang universidad. Sila mismo, may mga komentaryo sila at mga pinakakomentaryo, una na ang kanilang komentaryo, baka sa sakali daw di man o tumawid ito kasi yung impeachment tumawid nasa ito ng tinatawag na 19th Congress, baka daw tumawid ito sa sinasabing 20th Congress. Maaari may mga punto sila dito dahil kung hindi nga matatapos ito sa yun nitong 19th Congress ang maaaring ituloy. Sabi ng iba maaari hindi ituloy. Ari naman sabi ng iba, itutuloy ayon sa Article 6, Article 11 sa ating Constitution. Ngayon, dahil sa mga ganong pangyayari, maaari na mangyaring ganon. Pero hanggat hindi natin nakikita, wala pa, sa June 11 pa nga natin malalaman, kahit nga nito ng impeachment, marami nga nagkokomentaryo, patay na yun, nakabaon na, nalibing na. Pero maaari ng mga taong ito, maaari hindi naunawan, naintindihan kanilang sinasabi, nagkokomentaryo sila nga hindi nila gaan naunawa. Para sa akin, hindi pa patay at hindi pa una-una, hindi pa tinatalaka yung merito ng nasabing kaso. Ngayon, ang nakakatawa at nakakalungkot, mayroon tinatawag na resolution, naghain, di umano ng resolution ang opisina ni Senator Bato na nasasabi para dismissin ang nasabing impeachment. Pero magtataka tayo na maaari man wala pa itong perma, pero inamin mismo ni Senator Bato galing sa kanyang opisina. Ibig sabihin wala mang perma o mayroon maliwanag sa kanyang opisina, kaman ang responsibility, siya talagang may kinalaman dito. Ang nakakapagtaka, hindi ko natin malaman saan niya nakita ito, saan niya ang provision ng impeachment na ang Senado mismo, itong mga huwis na mismo, kumbaga saan itong huwis ang magmumusong para dismissin ang kaso. Dahil kung titingnan natin sa isang ordinaryong kaso, sabihin ba natin ito ay impeachment, pero ang proseso halos parehas. Nagkaroon ng resolution ang piskal, napunta na sa judge. Ang prosecution, ang mga piskal, ang magpapatunay nitong kung may mga ebidensya, wala. Ngayon, ang defense counsel naman, tututulan o i-contest nila itong hinain ng nasabing impeachment. Ang nakakatawa nito, kahit sa ordinaryong kaso, kriminal o civil, wala sabihin natin labor, etc. Wala akong makita nga hindi mismo ang nasabing huwis ang siyan magpipetition para dismissin ang kaso. Aatasan yung defense counsel o ano man yun, prosecution na i-reform o anong dapat, pero hindi mismo ang huwis ang siyan magmumusong para dismissin o magpetition para dismissin ang kaso. Ganon din itong impeachment. Hindi nararapat at hindi dapat itong mga senador na nagsisilbing huwis na dapat siya ay gawin ito. Ito nagpapakita na masasabi natin panlilin lang o masasabi natin